Parang piniga ang puso ni Jonah nang makita ang malaking portrait ni Narisa at Sorry na nakasabit sa dingding ng kanilang salas. Kasal na ang dalawa. Nabulalas niya sabay ang pag-iyak. Takang napatingin sa kanya sina David at Doña Josepa. Ano sa kayo kung nagpakasal na sina John at Soren? Painitang tanong ng abuela. Umanda na naman ba ang pagkaingitera mo? O masama ang loob mo dahil hindi mo nalaman ay kinasal na ang kapatid mo? Mahal ko si Soren, sabi ni Jonah sa pagitan ng pagluha. Ang sama mo talaga. Galit na dinuro siya ni David. Hindi ka na nahiya sa amin. Ipinangangalandakan mo pang may gusto ka pa sa asawa ng kapatid mo. Ako ang may karapatan kay Soren, papa. Hinarap ni Jonah ang galit na ama. Please believe me, ako si Jonah. Itinuro pa niya ang sarili. Napapailing si David sa inis. Ayokong problemahin kung nagdadrama ka lang o talagang nasisiraan ka lang ng ulo. Tumalikod dito sa kanya. Hindi mo ako malulusutan, Risa. Alam kong paraan mo lang yan upang makatakas sa kasalanan mo. For the sake of peace, ay hahayaan kitang tumira uli sa mamamahay nito. Basta't ibalik mo lamang sa akin ang perang ninakaw mo. Pagwigla siya nitong hinarap at dinuro sa mukha. Otherwise ay mabubulok ka sa loob ng kulungan. Kapag tinakasan mo naman ako, ay ipapablatter kita. Magtatago ka habang buhay sa batas. Kung gusto mong magkagaroon ng buhay mo, ay takasan mo. Ako, umiyak na tumakbo patungo sa kwarto si Risa. Ang pakay niya ay kusapin ng kapatid. Ngunit na magana lamang ang kamay niya sa pagkatok ay walang nagbukas sa kanya ng pinto. Kwarto mo yan, bakit ba katok ka pa ng katok? Narinig niya ang sabi ng abuela. Pinihit niya ang door na ba't bumukas o yun. Walang tao sa loob. Tumakbo na naman siya patungo sa kwarto niya. Naroon nga pala si Risa dahil nagpanggap itong siya. Risa, malakas na tawag niya sa kapatid. Walang sumagot sa kanya sa kabila ng sunod-sunod niyang pagsigaw. Hoy, huwag kang mag-iskandalo. Narinig niya ang boses ng papa niya na galit na galit. Wala na si Jonah. Nagpunta sila ni Soren sa Hong Kong para mag-honeymoon. Bumigay ang tuhod ni Jonah sa narinig. Sumandal siya sa nakapinid na dingding at saka unti-unting dumaos-dus. Risa, bakit mo inagaw ang lahat sa akin? Sigaw niya. Edmond, tulungan mo akong magpaliwanag sa kanila na hindi ako si Risa. Sabi ni Jonah sa binata nang dumalaw ito sa kanya. Iyak siya ng iyak sa harapan nito. Tinitigan siya ng binata, halatang pinag-aaralan ng kanyang mukha. Narinig ko ang lahat ng sinabi ng iyong papa at lola. Alam ko nang hindi ka tunay na dugong Vernon at hindi rin lingid sa akin kailangan mo nakagalaw ka ng malaking halaga sa kahan ng papa mo, pero hindi yan sapat na dahilan upang magkanwari kang nasisiraan ng ulo. May solusyon pa sa problema mo. I promise to help you sa abot ng aking mga kaya. Nanlumo si Jonah. Walang gustong maniwala sa kanya. Hindi na niya alam kung mananahimik na lamang o patuloy na igigit ang katotohanan. May pera ako sa bangko. Kukunin ko lahat iyon para may balik ko sa iyong papa ang perang kinuha mo. 2 milyon lang iyon pero isasanla ko sa bangko ang bahay ko sa Alabang para makompletong 5 milyon. Bumuntong hininga ito. Don't think that I'm consistent in what you did. Gusto lang kitang tulungan, Risa. And I hope you learned your lesson. Never do that again. Hindi makapagsalita si Jonah. Nakaramdam siya ng paghanga sa binata. Gusto ko sanang malaman kung nasaan ka sa loob ng maraming buwan. Paano kang napunta sa bangin? Hanold that ka ba at natangay ang 5 milyon? Iyak lang ang narinig ng binata mula kay Jonah. Hindi kita pipilitin kung ayaw mong magsalita. Ang masasabi ko lang ay makakatulong sa iyo kung sabihin mo kung sino ang sumalbahe sa iyo. Kahit sabihin ko man sa iyo, hindi ka maniniwala dahil ayaw mong paniwalaan ako si Jonah. Sabi ng dalaga at lalong umiyak. Kahit kayo pa sabihin na ikaw si Jonah ay wala talagang maniniwala sa iyo, Risa. Tigilan mo na ang kalokohan mo, okay? Nang magbalik si Edmond kinabukasan ay idala nito ang 5 milyon. Hindi ako naniniwalang galing kay Edmond ang perang to, Risa. Sigurado ako na ito pa rin ang ninakaw mo sa akin. Kinasaduan mo lang si Edmond upang palabasing inosente ka. Sabi ni David ng makalisang binata. Hindi na lamang nagsalita si Jonah. Malungkot na tumingala na lamang siya sa kisame. Ano ang gusto mong gawin ngayon sa buhay mo? Untag ng kanyang amo. Ipagpatuloy mo ba ang pag-aaral mo o magmumukmo ka nilang dito sa bahay? Tapos na akong mag-aaral. Sagot ni Jonah ang itinunang paningin sa diplomang nakakwadro at nakasabit sa dingding. Don't you saw it? That's the evidence. Sira ka bang talaga o nasisiraan lang? Dinuro siya ng ama sa ulo. Kung ayaw mong ipadala kita sa mental ay tigilan mo ng pagsasabing ikaw si Jonah dahil kahit bumaligtad man ang mundo ay hindi ka maaaring maging siya. Malayong malayo kay ni Jonah. Bear it in your mind. Pareho ang boses namin ni Risa. Iisa ang taas at laki namin. Who's the fool to believe? Kumirot ang ulo ni Jonah sa kaisipang iyon. Kung sana'y may mark sign sila ni Risa sa katawan na siyang magpapatunay sa katotohanan. Ngunit wala. Wala siyang katibayang maipakita.
Pumasok sa isip niya si Joel, pero alam niyang hindi ito makakatulong sa kanya. Habang buhay na akong mabubuhay sa katauhan ni Risa. Sumakit na naman ang loob niya sa kaisipang iyon. Tambak, makakatulong ito sa akin. Naisip yun ni Jonah. Ano ba ang ipapakita mo sa akin at binubulabog mo ako sa aking pamamahinga, Risa? Masama ang timplada sa mukha ng kanyang ama nang pagbuksan niya ito ng pinto. Iniabot ni Jonah sama ang papel na may tammark niya. Tingnan mo yan, Papa, at ikumpara sa tammark ni Risa na inaakala ninyong ako. Kalokohan, sabi lamang ni David na nilamukos ang papel at itinapon sa kalapit na basurahan. Pinatuyayan mo lamang na nagsisinungaling ka sa mga sinasabi mo dahil kung ikaw nga si Jonah ay matatandaan mo sana na kahit minsan sa buhay mo hindi ka gumagamit ng tambark dahil ayaw mong natudumihan ng daliri mo. Nalungo si Jonah. Nakalimutan niya yung dala ng sampurang pangnanais na mapalabas ang totoo. Isa-isa niyang tingnan ng kanyang mga daliri at pinakita sa ama. Tingnan ninyo ang mga daliri ko. Kakaiba sa kay Risa. Damin mo ang palad ko. Malambot hindi katulad sa impostor na nasa Hong Kong na matigas. Tigilan mo ang kalokohan mo. Sabi lamang ni David na tinabig ang kanyang kamay. Oo nga pala. Ni minsan hindi nagkaroon ng panahon ng kanyang papa na damhin ang palad niya. Palagi itong busy sa negosyo. Kahit nasa bahay ay ayaw magpa-istorbo dahil kulang ang oras sa pagbabasa at pagpipirma ng mga papeles. Halos hindi na nga sila nagkikitang mag-ama. Pero may pag-asa pa siya. Ang lola niya, kabisado ng abuela ang mga kamay niya. Ngunit nang kumatok siya sa kwarto ni Doña Josefa ay walang nagbukas sa pinto. Pinigit niya ang doorknob at bumukas iyon para lamang makita niya ang dugo ang katawan ng lola niya. May tama ito ng bala sa ulo. Lola, malakas niyang sigaw. Nabulabog ang lahat ng tao sa mansyon sa lakas ng palahon niya. Lupapit ang mga ito. Bakit ka? Hindi na ituloy ng papa niya ang tanong na iyon nang makitang nangyari kay Doña Josefa. Nawala ang 5 milyon sa kaha ni Doña Josefa. Iyon ang perang galing kay Edmund. Ipinatago ni David sa ina upang makasigurong walang makakagalaw habang hindi pa ito na ipapasok sa bangko. Pero sa malas ay napasok sila ng magnanakaw nang hindi nila namalayan. Basag ang window glass sa kwarto ng Doña nang tiyak dumaan ang magnanakaw. Dumating mula sa Hong Kong si Risa at Soren 2 araw magmula ng iboril si Doña Josefa. Hindi napigilan ni John ang pagtulo ng luha niya nang makitang magkaakbay dalawa. Ang sakit-sakit ng loob niya. Si Risa nang makita siya ay kaswal lang ang reaksyon nito. Hindi mababakasan ng kahit kaunting pagkagulat at pagkabahala. Magaling talaga itong umarte. Marahil kung naging artista ito, ay uulanin ito ng award bilang Best Actress. Nakita ni John ang panayang alo ni Risa sa papa nila. Sana ay hindi lumapit dito dahil galit pa rin sa kanyang ama at binabantahan siya nitong huwag itong lapitan. Nakita siya ni Soren na malungkot na nagmumukmuk sa isang tabi. Lumapit ito sa kanya at kinausap siya. Kumusta ka na, Risa? Saan ka nagpunta sa loob ng maraming buwan? Kinidnap ka ba o hinulda? Sunod-sunod itong tanong. Bago pa man nakapagbukas ng bibig si John ay lumapit na sa kanila si Risa at inilayo sa kanya si Soren. Ang lalaking dati ay pag-aari niya. Ngayon ay pag-aari na ng iba. At ang masakit, sarili pa niyang kapatid ang umagaw dito. Alam mo, John, na malaki na talaga ang ipinagmamundo mo. Hindi ka lang silosa at nagar, bastos ka pa. Sabi ni Soren kay Risa nang makarating sila sa kusina ng mansion. Kausap ko ang kautid mo tapos bigla mo na lang akong hinablot, hindi ka na nahiya. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Kaya siguro naman pa gustong umuwi dito sa Pilipinas ay dahil sa kapatid ko, no? Nangako sa ang tono ni Risa. Bakas ang pagsiselo sa mukha. May gusto ka sa kanya. Hindi ito nagtatanong kundi direktang nagbibintang. Umamin ka. Umiyak siya. Naloloka ka na ba? Napapailing si Soren sa inis. Yan na ang napapala mo sa ginawa mong panlilinlang sa akin. Ang alipinin ng selos. Huwag mo isumbat sa akin ang ginawa kong yun, Soren. Nagawa ko yun dahil sa laki ng pagmamahal ko sa iyo. Ayokong mapunta ka sa iba. Lahat ay ginawa ko para sa iyo. Please, Soren, tapatan mo ang pag-ibig ko sa iyo. Hindi sumagot ang lalaki. Pumuntong hining na lamang ito. Bakit nagkaganito ka, Soren? Hindi ba noon ay baliw na baliw ka kaya? Sa akin, mahal na mahal ako. Kaya kahit anong gawin ng Risang pag-flirt sa iyo ay hindi mo siya pinatulan. Nasaan ang dating mong pag-ibig, Soren? Bakit hindi ko na madama? Noon pa man ay sinabi ko na sa iyong tiyakin muna natin ang ating mga sarili kung mahal natin ang isa't isa. Dahil sa mundong ito walang permanente kundi pagbabago. Pero hindi ka nakinig. Bumugawa ka ng paraan upang itali ako sa iyo. Ganun pa man ay sinikap kong gampanan ang tungkulin ko sa bilang asawa. Pero mahirap kang sakyan, John. Hindi na ikaw ang dating babaeng manal ko. Masyado kang selosa at halos talihan mo na ako sa leg. Hayaan mo't hindi na ako magsiselos. Basta mangako ka lang na hindi ka titingin sa ibang babae. Lalong-lalo na kay sa kapatid ko dahil malaki ang pagkakagusto niya sa iyo. I can trust you, Soren. Baka akitin ka niya. Kad, nasa punang lalaki ang sarili mo. Nakaburo lang lola mo sa sala. Pero kung ano-ano, yung iniisip mo, magtigil ka nga.
Stop acting like dahil nagmumukha kang mistress, feeling ko kapag nagsiselos ka na ay hindi ikaw nagmamay-ari sa akin. Namula ang mukha ni Risa sa sinabi ng asawa.